Magandang araw mga kaibigan. Pagbigyan natin ngayon ng opinion reaction itong pahayag ng Pangulong Marcos Jr. na hindi daw tumaas ang presyo ng langis sa global market, kaya hindi rin pag-usapan ang fuel subsidy sa mga transport groups. Ito, sa Manila Bulletin na article, published today, June 25. PBBM, fuel subsidy, hindi pa kailangang pag-usapan. Hindi tumaas ang presyo ng langis sa pandaigdigang pamilihan, kaya walang pangangailangan pag-usapan sa ngayon ang fuel subsidy. Tugon ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pahayag ng ilang transport group na hindi sapat ang subsidiya na naunang inilatag ng gobyerno matapos tumaas ang presyo ng langis noong nakalipas na linggo dahil sa tensyon sa pagitan ng Iran at Israel. Sa ambos interview sa Pangulo, sinabi nitong hindi tumaas ang presyo ng produktong petrolyo maliban sa isang araw na bumaba rin agad, kaya business as usual. Sabi niya, ito ang kanyang exact word: the price of oil has not gone up, so we do not need to talk about the subsidy yet. It went up for one day, then it came back down, saad ng Pangulo. Sinabi ng Presidente na ang binabantayan lamang ngayon ng gobyerno ay ang pagpatong-patong ng mga presyo matapos magkaroon ng tensyon sa gitnang silangan. Marami aniya ang agad na nag-react sa merkado ngayong hindi naman tumaas ang presyo ng langis. Kaya ito ang babantayan ng mga ahensyang nakatutok sa presyo ng mga pangunahing bibilhin. Sabi pa niya, ang dami ko ngang nakita nagtaas ng presyo. Hindi naman tumaas ang presyo ng langis. Iyon ang binabantayan natin ngayon, dagdag ng Pangulo. I don't know kung paniniwalaan pa ba itong pahayag ng Pangulo na hindi tumaas ang presyo ng langis. Kasi ako, ramdam ko na yung pagtaas ng presyo ng langis. Kaya, kailan ba yon? Nung Sunday ata, nagpa-full tank na ako eh. Dahil ngayon tumaas na eh. So, totoo ba na hindi tumaas ang presyo ng langis sa world market? Nagkakagulo na sa Nagkagulo na sa Middle East. Anyway, I don't know sa inyo, ako, mga pahayag ng Pangulo, ang hirap ng paniwalaan. Meron pa siyang statement na, minimal impact lang daw sa economy natin ang nangyayaring kaguluhan sa Middle East. May post nga si Attorney Roque na binabatikos niya na walang alam itong Pangulong ito, something like that. Okay, magbasa lang tayo sa mga comments. Gigi's Jewelry, ay, katulad lang din yan sa sinabi na hindi pa kailangang sakluluhan mga OFWs sa bansang magulo. Okay, so punta tayo sa yung sinabi ni Attorney Roque. Sana to? Ito. Yan. Middle East tensions have minimal impact to Philippine economy for now. Sabi ni Attorney Roque, it's so tragic. The economy of the Philippines is already suffering
And now, there is war. The only thing to say is minimal impact. You're really the best, Marcos Jr. So may pagkasarkasm. The best daw si Marcos Jr. according to Attorney Harry Roque dahil halos wala daw impact sa ekonomiya ng Pilipinas ang nangyayaring kaguluhan sa Iran, Israel, Middle East. Katulad din yan yung sabi ni Jose Claire Castro na gumaganda ang ekonomiya ng Pilipinas. Mamaya ang World Bank nagsalita na humihina ang ekonomiya ng Pilipinas dahil hindi niya namimit ang kanyang mga economic growth targets. So, nasaan yung pinagmamalaki nila na Pilipinas second fastest growing economy in Asia. Okay, mga comments, magbasa tayo. Lala, walang kwentang presidente basta sa buhay. Fisty. Gisela Jucas, tumaas na nga ang diesel, malamang tatas na din ang bibilhin. Lover Bilozo, walang oil reserve. Ha ha ha. Ani Antido, hirap talaga kapag delusional, hindi matanggap at masabi ang totoo. Ampaw talaga. Mimi, ramdam ko ng presyo ng gasolina, Mr. President. Nico Davilo Florentino, sinungaling ka na, sana matulog ka na. Jiminay Bihing, ramdam na ang yanig ng pagbagsak ng Pilipinas. Alexander Manguera, sa inyo, minimal lang, nakapunto na kayo eh. Bilyon pa naman. Onisimo Sastrellas, may sariling mundo. Lorelei Clarin, Bodol is the key. So, wala. Puros mga negative. Anyway, mga kaibigan, pagdasal natin na sana yung ceasefire gumagana kasi may ceasefire na daw sabi ng kamag-anak ko sa Israel, gumagana na daw ang ceasefire, kaya lang mga isang araw pa lang ata. Sana tuloy-tuloy na ito para hindi na lalala ang gulo sa Iran, Israel at Middle East. Mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Ngayon, namimigay tayo ng libreng yero at pako sa tribo para makapagpatayo ng mas maayos na tahanan ang Tribong Talandig ng Bukidnon. Panoorin nyo ang video na ito. Ano pwede naman ang guide yung tampudong? O karon nindot tagit ka tan-awon ang balay ilang ante. So ila na gyud na atop ang gihatag sa ila nga yero. Nindot na gyud kayo ang balay ilang ante. Salamat kaayo sir sa imong pagtabang labi na sa Ginoo nga gigiyahan ka sa Ginoo nga magtabang ka. O sir, salamat kaayo kay daghan pa kaayong nanginahanglan sa amoa. Unya sa labi na sa imong kuan himo nga mo ay imong gisugo nga mag tan-aw og mga pobre nga wala ilang ikapalit. So salamat kaayo sir.
dagang pagid kaayo sir ang nanginahanglan din sa among barangay. So diya ra ko kutob sir. Salamat kaayo sa Ginoo ra gid magbalo sa imo ha. Salamat kayo, ante. At sa iyo na no, sagdi sila sa mamaya. Yan na ikaw ang